Pinagpaliban muna ng Senate Impeachment Court ang desisyon kung ipapasabina nito ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Napagdesisyonan sa caucus na sa Lunes na lang ito pag-uusapan para mapag-aralan pa ng senator judges. Pero bago yan, nagkasagutan muna ang prosekusyon at depensa kung dapat o hindi na isapubliko ang mga record. Sa Day 6, nagharap sa oral argument sina House Prosecutor Attorney Chel Jokno at Defense Counsel Attorney Michael Powa. Git ni Jokno, buong katotohanan daw ang dapat malaman at magagawa lang yan kung maglalabas ng subpoena ang impeachment court para sa mga tax at bank records ni VP Sara. Sa paraang ito raw maipapakita o papatunayan ng prosekusyon ang sinasabing unexplained wealth ng bise. Binalikan pa ni Jokno ang nangyari noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Narito ang pahayag ni Attorney Jokno. When Philippine Savings Bank President Pascual Garcia III testified before this court in the same Corona trial, he refused to answer the question of then-Senator Judge Franklin Drilon on the starting balance of Corona's 2 peso-denominated accounts. But, if I'm not mistaken, it was Senator Judge Alan Peter Cayetano who said that records of initial deposits are among the quote-unquote opening documents that should have been brought to the impeachment court. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Pero sagot dyan ni Powa, dapat may due process ang lahat ng parte ng impeachment proceedings, kabilang na ang pag-issue ng subpoena sa tax records ng bise. Ipinunto niya ang dalawang requirements ng valid subpoena. Ito nga daw ang definiteness at relevance. Bagay na bigo raw ang prosekusyon na masungkit. Hirit niya tuloy, fishing expedition lang ang ginagawa sa impeachment trial. Ito ang pahayag ni Attorney Powa. No one is above the law. But in the same manner, no one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. Git pa ng depensa sa akusasyon sa unexplained wealth ng bise, wala namang naipakitang financial records ni VP Sara para patunayan ito. Nang i-file lamang daw ng complainants na sina Father Joel Sabalia at Attorney Nathaniel Cabrera ang kanilang impeachment complaint sa Kamara, saka lamang daw nagsimulang maghanap ng ebidensya. Buwelta naman na prosekusyon, madaling sabihing confidential ang isang dokumento. Giit ni Jokno, ang hinahanap ng korte ay katotohanan na siyang dapat mangibabaw. Heto ang kanilang sagutan dyan. Due process requires, Your Honor, that we also respect the protections afforded by law on the respondent. Hindi po namin sinasabi na kung sakaling nagkamali man ang vice-presidente, kung sakaling may paglabag man sa batas ang vice-presidente noon, ay hindi na pwedeng maparusahan. Marami naman pong paraan. You can file cases against the vice-president for those infractions, preterm infractions. Pero pag impeachment po ang pinag-uusapan, we are limited to what impeachable offenses are. And again, the Supreme Court is clear about that. The real issue before this honorable court is, will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Bago naman matapos ang Day 6 ng trial, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro na hindi na rin nila ipepresenta ang mga journalist na present sa online press con noong November 2024. Gayon din ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosives Office at maging si Sheriff Abby Andres na sinapak noon ni VP Sara sa isang demolition sa Davao City noong 2011. Winidraw na rin ang pagpapatestigo sa isang psychiatrist at isang family member na biktima ng pagbabanta. Ayon sa prosekusyon, si NBI Director Melvin Matibag na ang huling testigo para sa artikulong assassination plot at grave threats. Heto ang paliwanag ng prosecution panel. Mana ang timpla
Kung dadagdagan mo pa ang Ricardo, baka mag-iba pa yung lasa. The reason for the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Kompleto na ang ebidensya. At ang sabi nga, lahat ng labis ay masama, so let us proceed to the next article. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.